bagong loan app po na madadownload po natin sa Google Play Store. Which is kailangan yung alamin to. Baka kasi na-encounter nyo to. Which is itong si Peso Sure Loan App. Well, alam ko, aware din ako na merong Sure Peso Loan App na nag-e-exist. Pero this is different from that Sure Peso. Binaliktad lang, Peso Sure. May kailangan kayong malaman dito. Kasi may mga na-feature na po akong mga loan apps, no? Which is, isi-share ko yan sa inyo later on na kamukha niya rin. And mind you ha, marami rin po talagang nag-try at nag-apply po sa app. And guys, kailangan nating malaman, of course, no, bago natin subukan yung isang loan app, lalo kapag bago. Ang palad nyo nga eh. Kasi kahit papaano, no, bago nyo pa lang siya subukan, is meron na nakapag-try na ito. Napakataas niya mag-offer, kabago-bago niya pa lang na loan app, kaya niya magpautang up to 300,000. And ito pa guys, we don't need to upload our ID photo. Yes, nangangailangan sila noon. Kailangan natin siyang i-provide, pero hindi natin kailangan mag-upload. Later on, no, maiintindihan nyo rin yan kasi i-share ko naman sa inyo yung full details. And yes po, sabi ko nga sa inyo yun, nasubukan ko po siya agad. And ito ha, mataas po talaga yung kanyang first loan offer, 30,000 pesos ang pinaka minimum amount to cash loan nila dito as first timer. And then mag-i-start pa siya sa 6 months to pay. At napakababa ng interest rate. Hindi siya pa 7 days to pay lang. Very, very promising siya. Kaya sa mga ganitong loan app talaga, marami talagang nag-grab nito. Kaya nga meron akong paalala sa inyo kasi syempre kailangan yung malaman to before trying. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. So lahat po ng i-share ko dito, including this new loan app na ito, is based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is-updated and notified po kayo. Well, ito na nga, balik tayo dito kay Peso Sure Loan App. Actually guys, nakita ko lang ito sa IG ko. So, nakita ko yung ads niya. Nakita ko nga po na may loan amount nga siya, may loan terms nga siya. So, kinlik ko yung install. So, nakakita ko na nandirect ako sa Google Play Store. And kung makikita niyo nga po dito from the moment that I'm trying this loan app is wala pa po siyang download ha. Wala pa siyang ka-review. So, mainit-init pa. Bagong-bago pa ito. And kung makikita niyo dito, parang siyang loan calculator and tracker po yung kanyang description dito. Hindi po siya loan app. Wala po siyang loan provider kasi nakalagay dito na parang ang kanyang partner offered by Kidamap. Anyways guys, dahil nga sabi ko nga sa inyo, nasubukan ko po siya, isa po talaga siyang loan app. So, in-install ko po yung app. So, kapag open po natin, we need to fill up our mobile phone number. Kapag nag-fill up po tayo ng mobile phone number, kapag kinlik po natin yung send, actually hindi tayo makaka-receive ng OTP mismo sa ating mobile phone number kasi mag-i-in-app OTP siya. Automatically, lalabas yung OTP niya po dyan. So, after po nyan, click natin yung get started. And then, ito na nga, kung makikita niyo, diba, napakalinaw naman na nagpapautang daw po siya up to 300,000 pesos. Napakalaki, diba, as first timer. Well, ito na nga, no, kinlik ko tong get my loan. So, we need to fill up our basic information, including our full name, government ID type po. Ito yung mga ID type po na kinakailangan po nila dito. And guys, kahit anong piliin nyo dyan, okay lang. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman natin kailangan mag-upload ng ating ID. Dito naman sa ID number, kailangan daw natin ilagay lang daw yung ating ID number. And then after po nyan, fill up po na natin yung ating education, yung ating email address. Kapag po na-fill upan po natin lahat yan, so isubmit lang po natin. So, ang next po nun is the emergency contact person for the character reference po ito. Isa lang po yung kailangan nila guys. And then ito po is manually fill up. And then after po nito is the receiving info or the withdrawal information na po agad-agad. So, ang pinili ko lang po, in-input ko lang po dito is si GCash and then sinabit ko din po siya agad-agad. Nakalagay po dito, processing na daw po yung aking application. At kung makikita nyo dito, sinabi niya na your loan has been approved. So, don't worry, kahit i-click natin yung withdraw now, hindi naman po siya auto-disbursement. So, kapag kinlik natin yan, makikita natin yung ating loan details. And kung makikita nyo dito, di ba sabi ko sa inyo, malaki siya magpautang talaga. Pwede na po tayong mangutang up to 300,000 pesos. Idadrag lang po natin yan. And then guys, ang pinaka-minimum amount of cash loan po nila is 30,000 pesos. So, as first timer, at saka bago pa tong loan app na ito, parang nakakatakot, di ba, mangutang ng ganitong halaga, knowing na bagong-bago nga lang po siya. At then, napakalaki ng loan amount niya. Wala tayong formal application, napakaluwag ng application nila, walang income proof na hinihingi, walang ID photo na ina-upload. So, nag-fill up lang tayo, yun lang yun. So, kahit hindi natin i-reveal yung ating full name, okay lang eh. Kahit hindi natin i-reveal lahat eh. Basta ma-fill upan lang siya, go siya eh. Parang ganun siya kaluwag. Grabe naman, 30,000 talaga. What if ma-receive or i-loan ko talaga to? Ano kayo mangyayari? Pero ito na nga, no? So, pinili natin si 30,000 as our minimum amount of cash loan kasi wala tayong choice. Ito yung pinaka-smallest po na amount na malo-loan natin. And guys, so makikita nyo sa loan terms po
po, no, nagpapautang po siya from 6 months up to 36 months or up to 3 years to pay po ito. No, grabe, ganong kalala. Yun yung sinasabi niya. Pero ako, ang ginawa ko lang si 6 months kasi yun yung pinaka short term po. Well, ito na nga, no. So, nakalagay dito yung loan amount ko is 30,000 pesos and then yung loan term ko 6 months to pay. And then guys, meron daw po akong annual interest rate of 5%. Hindi siya monthly interest ha. Ang sinasabi niya, annual interest rate. Ano to? Bangko ba to? Grabe naman to. Ang lala naman. As in 5% annually. Ganun ba sila kabait talaga? So, anyways guys, di pa tayo tapos dyan kasi nakalagay dito ang total interest rate ko daw for 30,000 pesos is 750 pesos only. Yes, only lang kasi nga po, di ba? 5% annual interest. Grabe naman. So, yung 6 months to pay nito, 2.5% lang po ang 6 months to pay. Lahat na yun. Grabe, ganun siya kalala. And then, nakalagay po dito yung aking monthly repayment na 5,125 pesos lang daw for 6 months to pay po ito. Pero, ito na nga. Ito na yung pinaka-exciting part. Hindi siya ganun kadali kasi may nakalagay po dito na membership fee. For those who do not know, listen. Please listen to me, guys. Focus your attention on this, guys. Ang daming nabibiktima neto. Yes, for the term na nabibiktima. Nakalagay kasi dito, di ba? Congratulations, your application has been approved. You only need to pay the membership fee to receive the loan. This fee will be applied as a repayment discount. If you cancel the loan, the fee will be refunded within 7 days. So, ganito na naman po yung atake niya. So, hindi ko na matandaan kung parang pang-5 beses ko na atang naka-feature ng ganitong loan app. And yung recent nga po na loan app na katulad nito, which is yung si Peso Vault loan app. Kasi ang daming nagtatanong nun sa akin sa FB and ang daming nakapag-commit nito. Ang daming nagbigay ng membership fee. Well, kapag kasi kilik mo yung withdraw now, ito yung next step. So, we need to pay daw a membership fee worth 300 pesos daw po. So, kapag daw nagbigay tayo ng membership, no, possible daw po ma-offer na po tayo ng ating nire-request na loan amount. So, what if nagbigay tayo ng membership fee na ito and then hindi tayo ma-offer ng loan? Sino po ang lugi doon? Sino po ang na-scam doon? Di ba tayo? So, hindi po guaranteed kasi na ma-offeran tayo eh. Parang wala pa namang nakakapagsabi according po sa mga viewers ko, wala naman pang nakakapag-garantiya talaga na ma-offeran at makukuha talaga natin yung 30,000 pesos. Kasi sabi nila dito, kung if ever daw, ika-cancel daw natin yung ating loan, pwede daw nilang i-refund tong 300 pesos within 7 working days. So, how legit is this and how true is this? Hindi rin po guaranteed to na ibabalik nila. So, kapag scammer ka talaga, hindi mo ibabalik yung pera. If ever na itutuloy ko siya, kinlik ko itong pay securely and continue. So, ito na po yung endpoint, guys. So, through GCash or Maya daw, dito daw po natin kukunin yung 300 pesos na yan. So, parang ililink natin siya, which is ayokong gawin, no? Baka mamaya ma-detect pa niya yung aking GCash account or baka ma-hack pa or what, diba? So, hindi ko siya ginawa. And I recommend po na wag niyo na rin gawin. Parang awan niyo na utang na loob. Ang dami na po na biktima ng ganito. So, follow niyo ako sa aking FB page kasi nagpo-post ako ng mga updates doon. So, isa nga doon na loan app na para sa pareha sila na nanghihingi din yun ng membership, which is itong si Peso Vault. Ang dami po talagang complaints doon kasi ang daming nagbigay ng membership fee, nagbayad, na umaasang makakapag-loan sila sa amount po na nire-request nila kasi ang laki diba ng loan amount na pinapabulag sa atin para magbigay tayo ng membership fee. Kasi ang balita ko po dito, yung sa mga nakapagbigay or nakapagbayad ng membership fee, for example, nagbigay sila ng 300 pesos, nagre-request daw ulit siya ng additional membership fee na 500 pesos, then after daw yan, magre-request daw ulit ng additional membership fee na 1,000 pesos. Ganun yung mga kwento po ng mga viewers ko. Clearly scam po yun. And again, utang na loob, pag-isipan mabuti. Kasi sino ba naman talaga tayo para patulan ito? Tayo nang inangungutang, ibig sabihin tayo nangangailangan. So kapag tayo ang mangungutang, hindi tayo yung magbibigay sa kanila, 'di ba? Mindset ba? Mindset. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple 'yon. Please, wag kang magpakabulag dito. And I hope nga nakarating ka sa dulo ng video na ito, no, para alam mo kung ano yung magiging consequence kapag talagang ginawa mo yan or nag-pay ka ng membership. Never ever ko pong nare-recommend yung ganito. So, sinishare ko siya sa inyo para maging mulat kayo. Hindi kayo mabiktima dito. Sinishare ko siya sa inyo. Again, hindi para mangutang kayo dito, para maging aware kayo dito na ganito pala siya. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!